to produce curriculum-aligned materials that fosters resilience, sustainability, and informed citizenship. Let's welcome our speaker, Mr. Catalina. Good morning! Gandang umaga. Isa sa likod. Gandang umaga. Ano ba ang petsa ngayon? Ha? February? Okay, dahil dyan, sumagot ka ma'am. May payong ka. Wow, oo, sige. So, pay attention ha. Oh, meron akong esperang 1,000 pieces na payong. Okay, good morning. I'm Jerry Katabihan. I'm going to talk to you about IEC. Okay? IEC, Information, Education, and Communication. Siguro, parati nyo ito naririnig, right? Parati rin kayo may problema dito, di ba? Parati maraming pasaway, di ba? Yan, gagamutin natin yan. Let's try to solve that. Kung makikinig kayo, especially yung nasa likod, kasi marami po ang mga giveaways. I brought copies of my books rather, so I'm happy to share this with you. Let's proceed. Bear with me for my talk will be 2 days. Tumahimik ka agad siya. Paano pa ako bibili ng mali saka strawberry? Okay, dito ba? Yun. So this is me. I was introduced properly. I took up my master's in Executive Disaster and Crisis Management sa Asia Institute of Management. So, with my experience with Mozart Philippines, which I co-founded, at isa tong si Cap Jesus. Ang kasamahan ko doon, isang masipag namang kasamahan namin sa Mozart Philippines. Kaya ma-expose kami sa outdoors. Okay? Next. So, ito ang topic natin. Information, knowing the difference between information and understanding. Education, how to teach villagers the hazards. Okay. Ano-ano po yung mga hazards natin? Bigay kayo ng example. Hazards. Hazards. Ano po? Flood. Oh, galing si sir. O flood. Dapat lumapit yung may sagot sa likod na para baka maubusan kayo. Okay? Cellphone po yan, iPhone. Okay. Then, and lastly, communication. Common reasons villagers ignore warnings. Bakit ba? Sabi na kayo ng sabi. Bakit kayo salita ng salita? Pero ay pa rin makinig. Di ba? Nangyari ba sa inyo yan? Lilikas po tayo! Nandun pa rin nakatunganga sa iyo, text. Alis na po tayo! Malulunod na kayo! Nandun pa rin nakatunganga sa iyo. Di ba? Can you relate? Okay, nangyayari yan. Okay. Information. What do we need to know? Okay? Pasensya na kayo at sablay yata yung may glitch, no? So, why is IEC, does it save lives? Bakit importante? Bakit nakakaligtas to? Key idea, kasi disasters don't kill. Lack of information and action does. Kasi kung wala ka naman doon sa disaster, mamamatay ka ba? Makes sense, right? So, lack of information and action does. So, agree tayo doon? Okay, lahat kayo sumagot eh. Kulang pang giveaways ko eh. Then, hindi sapat ang may anunsyo. Kailangan malinaw at nauunawaan. Hindi yung, okay na tayo, nag-announce tayo, lilindol, hindi pala na-announce ang lindol. Magkakaroon ng storm surge. Pero ilan lang ang sinabihan natin. Tapos yung iba, ano yung storm surge? Di ba? Kailangan malinaw at nauunawaan. Agree? Agree. Galing. Next. So, ano definition? Ang IEC sa DRRM ay malinaw na pagbibigay ng tamang impormasyon, paliwanag at direksyon para makagawa ng tamang desisyon ang mamamayan laban sa sakuna. Tamang desisyon. Tamang desisyon kung aalis ba ako o hindi. Tamang desisyon kung kukunin ko na ba yung go bag ko o hindi. Tamang desisyon kung gagawa ba ako ng go bag o hindi. Mga ganun kasimple. Importante na mapapunta sila sa tamang desisyon. Hindi natin sila i-coerce, hindi natin sila tatakutin, hindi natin sila pilipitin ng kamay.
Pag di mo ginawa ito, mamamatay ka. Hindi ganon. Okay? Tamang desisyon. Turuan natin sila. Clear? Okay. Next. The barangay as the first coordinator or communicator, kayo po ang nasa ground level. Kayo nasa grassroots. Mga barangay officials, you will be the first communicator at all times. Hindi si munisipyo, hindi si LDRRMO, hindi si provincial, hindi si OCD. Kayo po, ang laki po ng role ninyo, napakahalaga. So kung mali ang communication ninyo, sablay. Di ba? So, importante po yan. Put that in mind. So, role clarity for officials. Kasi sa barangay, kayo po ang nagbibigay ng first warning. Warning system. Kasi kayo in touch with the villagers eh. Si munisipyo ko, napakadami ng populasyon. Hindi naman yan kaya sabihan lahat yan. Kayo dapat. So, dapat snappy ang mga barangay chairman o mga kagawad para at least na-cascade down nila o na-share kagad nila yung informasyon. Malinaw? Tapos, role clarity for officials, kayo ang nakipag-usap pag may emergency. Who talks to whom during emergencies? Kayo unang tatanungin, di ba? Kap, ano bang mangyayari sa atin? Tumataas na ba tubig? Okay? Malinaw ho ba? Okay? So, dapat kayo ang ready sa impormasyon. Kasi kung di kayo ready sa impormasyon at nangangapa kayo, mahirapan kayong paniwalaan. Okay. Then, kayo din po, mga barangay officials, ang iiwas o avoid ng mixed or late messages. Kaya dapat updated kayo. Malinaw? Kayo ang dapat unang may impormasyon at tama. Okay? Kasi kung mali-mali informasyon ninyo, nagka-leche-leche na, kakagulo na. Okay? Tools. Ano ba yung mga common communication tools? Yung mga simple lang. Well, tanod. Ano yung tanod? Bibig. Di ba? Pag may authority kayo at umiikot kayo, okay? Nagsasalita kayo sa mga kasamahan ninyo. Yan ang role. Number 1 communication tool. Yung mga tanod. Second communication tool. Meron bang Facebook ang barangay? Yes, very good. Imposible. Walang Pilipino, walang Facebook account. Sino ang walang Facebook account dito? Taga-ibang planeta yon. Di ba? Lahat ng Pilipino may Facebook. Kundi man Facebook, TikTok. Malinaw? Kahit importante yan, meron tayo dapat. Okay? Then, group chat. May mga group chat po ba kayo? Mga tanod, mga kagawad, sa barangay. Kung para maiwasan nyo, doon kayo sa group chat sa community para walang sumasagot. Kasi pag binigyan nyo ang pagkakataon na sasagot at ang sasagot, meron na lang kayo isang avenue. Huwag doon sa common. Kasi kung hindi lahat, yung isang tao nyo na lang o yung si admin o sekretary nyo, walang gagawin nyo kundi sumagot buong maghapon, pagdapat 24 oras. Okay? So, dapat one way yung group chat. Pwede kayong gumawa among yourselves, mga kagawad, mga chairman, okay? Pati sa munisipyo, pati kay mayor. Ayan. Then, flags. O, alam niyo ba ang flags? Okay? Saan mo nagagamit ang flags? Pagka mga early warning system. Ha? Lalo pag nasa dalampasigan kayo, nasa beach area. Di ba? Red. Lalagay niyo yung red sa bed, ay na, delikado. Walang lalabas, walang pupunta sa dagat. Orange, warning. Tapos ganoon din sa baha. Red rainfall, orange rainfall warning, yellow rainfall. Gumawa mo kayo nun para nakikita. Pero siyempre, kailangan alam ng mga constituents ninyo, ng mga tauhan ninyo, na kung ano yung ibig sabihin ng kulay. Lagay kayo ng kulay, hindi naman nila naintindihan. Dapat malinaw na na-communicate yun. Kasi communication tool yun. Malinaw po ba? Okay, very good. Next. Placards. Yan, yung mga placards. Okay? Maganda yung, let's say, nag-iikot na si Tanod o ang mga tanod natin, ang mga kagawad natin, bukod sa nagsasalita may placard. Di ba? Walang tatawid, mamamatay kayo. Walang pupunta sa dagat, malulunod kayo. Something like that. Nasa sa inyo na po yun. Okay?
Then, light signals, mga ilaw. Pwede kung walang flag, let's say sa municipal hall, pag ganitong red ilaw, alam nila yun. Wag ho patay sindi na ilaw. Ha? Baka iba magawin ng mga taga-barangay, magsayawan. Baka magsayawan. Uy, patay sindi ilaw. Dapat yung maliwanag na ilaw. Kasi may red, yellow, bahala kayo. Okay? Then, early warning systems. Sino merong mga bell sa barangay? Bell. Wala? Simbahan lang, right? Eh kung malayo kayo sa simbahan, paano? Kukunin niyo yung bell sa kapilya, o diba? Father, pera muna, may emergency. Hindi pwede. Okay. Hanap kayo ng kaibigan yung junk shop. Sabihin nyo sa kaibigan yung junk shop, pre, baka naman meron ka diyang blanco or empty na acetylene tank. Akin na lang yan. Di ba? Yung walang laman ha! Yung sigurado nyo nakasingaw na, tapos hatiin ninyo, pinturahan nyo na maayos, bating-ting na yun. Malinaw? Kailangan nyo ng bell. At yung bell na yun, dapat designated lang ang pwedeng magkampana. Hindi pwede paglaruan ng bata. Ang bell, pak, pak, pak. Matataranta kayo. Okay? Saka meron kayong designated sound system doon. I mean, designated signal. Let's say, pag 6 na sunod-sunod na palo, mayat-maya, merong ibig sabihin. Malinaw po ba? Okay, binibigyan ko kayo ng idea, yung mura lang. Hindi kailangan ng, Mayor, pahingin yung siren. Mayor, bilhin tayo ng kampana katulad noon. Hindi po, gawa na lang kayo paraan. Maraming pwedeng gawing paraan. Kung makakabili ho at makakabigay ng sirena, mas maganda. Okay? Mas maganda po yun. Okay? Pero imagine niyo, kasi sa Metro Manila, hindi pwede yun eh. Bakit po? Magkakadikit ang barangay. Imagine niyo lahat ng barangay may sirena. May sirena dito, may sirena doon. Doon sa mga bading, may mga sirena. Di ba? So, iba-ibang sirena. Okay? So, hindi pwede. Kung magkakalayo, pwede. Okay? Alam ng bawat pamilya kung sino ang pakikigan kapag may peligro. Yan ang kailangan, yan ang mahalagang dapat yung tandaan. Sino ang dapat pakikinggan? Sino dapat ang pakikinggan? Kayo! Walang iba. Hindi yung kapitbahay. Hindi si Tolits. Hindi si Marites. Si barangay lang. Okay? Kayo po ang pakikinggan. Wala nang iba. Okay? Next. Taas lang mo kayo ng kamay kung may question mo kayo, ha? Walang problema. Kung meron kayong nais linawin. Okay? So, making DRRM messages simple and retailable. Sabihin yun, simple at madaling sabihin ulit. Ulit-ulitin, retailable. Okay? Ano ba yun? Follow the 3-3-3 rule. The hazard. Ano yun? Kung sa barangay ninyo, pili lang kayo ng 3 hazards to focus on. Siyempre, kung nasa bundok yung barangay ninyo, hindi nyo po pagiging problema ang daluyong. Utang na loob. Maghangga tayo sa daluyong. Di ba? Ang layo ninyo sa dagat. So, focus on that specific hazard. Pwede pa landslide or forest fire. Kaya kailangan identify. Hindi ko masasagot kung ano yung dapat yung piliin kayo makakasagot nun. Malinaw? Diba? Ang Tibet, nasa tabing dagat. Okay? So, dapat yan, alam nila kung ano yung mga hazards doon. Una na doon yung daluyong. I do remember si Jesus, siya ang tawag namin sa kanya. Nagkwento yan eh, inabutan na ng bagyo noon, nasa bubong kayo, dahil storm surge, pumasok yung tubig sa dagat. Palagay ko parating nangyayari yun. So, 3-3-3. Tapos, 3 actions per hazard. Na-identify nyo, let's say, ba nagkaroon ng landslide, anong aksyon ang gagawin ninyo? Okay? Meron ba kayong backhoe? Meron ba kayong team na mag-excavate? What if may mga bahayan malapit sa slope? Ano yung slope? Di ba? Ito bundok. May mga bahayan na nangyayari sa sa Samar. Okay. Wala namang lindol o wala namang cause. Pero 1,000 tao namatay. Okay? 1,000 tao namatay because of the landslide.
Okay? Then, 3 ways to communicate. Yan, katulad na sinabi ko kanina, flag, siren, bells, whatever. Malinaw po ba? Okay. Then, example of flag. Example ng mga ganitong gagawin. Ito example, sundan nyo ha. Don't worry, I will share this. Actually, nakashare na eh. Pwede nyo na lang replicate. Share nyo na lang, mga chairman. Share nyo na lang. Hazard, malakas na ulan. Ang aksyon ng barangay is likas, lipat, ligtas. Okay? Lilikas tayo, lilipat tayo. Okay? Dapat ligtas tayo. Yung mga ganun ang aksyon. Then, channels. Ano ba yung mga communication? Megaphone, kapitbahay, group chat, whatever. Okay? Yung mga binanggit ko kanina. Yan, 3. Okay? Mag-isip kayo. Rule of 3. Pero kung sir, ang dami yung namin hazard. Bukod doon sa Daluyong, may landslide yung kami. Pinakyaw na namin lahat. Meron pang kami. Ang buong barangay yung nasa gitna ng fault line. Ano dapat namin piliin? Ay di kung if you need to go beyond 3, you do 3. More than 3 pala. Ha? Wala naman strict rule dyan eh. Okay? Ang importante, meron kayong simple and retellable messages. Klaro? Okay. So, language tips. Ano ba yung mga lengguwahe na dapat yung pagkatandaan? Okay? Nakikita pa sa isang screen monitor yung nakikita? Nakikita naman. Yeah. Thank you. So, language tips natin, use local terms. Alam niyo ba, anong nangyari nun sa Yolanda, ano ba yung nasa ano? Ano ba yung sa Region 8? Yung sa Tacloban? Yung malaking, yung bagyo? Yolanda. Okay. Yung panahon ng Yolanda, di ba mga 5,000 namatay na lunod nun? Okay? Ba? Anong cause ng pagkalunod po? Storm surge. Ma'am, ganda ng ngiti mo, ma'am. Sige na nga. Halika dito. Pasensya na yung nasa likod, ha? Mamaya lalapit ako dyan. Promise. Siguro mga bandang hapon. Okay, balik na ako sa... Diba? Maingay sila, magdadala ako ng papremya doon. Yan, sa likod, ha? Baka sabihin nyo, I'm being unfair. Okay. So, ano nangyari dun sa storm surge sa Region 8? Tacloban yan, di ba? 5,000 namatay. Kailan ho ba nangyari yun? Kailan nangyari yung typhoon, yung Yolanda? Any idea? Kailan po nangyari? Ha? Okay, maya. Kailan nangyari? Anybody can recall the date? Ha? Para sa isang iPhone. December ba? November 10? November 8, 2013? Okay, di ko rin ma-recall. Pero sige. Hey! Water flash lang yan, di iPhone. Okay. So, ano nangyari? Ang in-announce kasi noon, storm surge. Ano ho naging problema? Ano naging problema? Di ba may warning naman eh. Parating na ang bagyo, category 5. Ano naging problema? Storm surge. Ang problema po is hindi alam ng mga taga-Tacloban, kahit ako nung panahon na yun, kung ano ang storm surge. Malinaw? Siguro kayo alam ninyo, pero ako hindi ko rin alam. Ayun pala ang storm surge. Ganun pala, masarap pala yun. Ganun pala. Daluyong ibig sabihin. So ano nangyari? Kulang sa information. So dapat, sabi nga ng mga taga-ron, ano dapat nila sinabi? Instead of storm surge, para lumikas yung mga tao. Ano dapat, instead of storm surge ang ginamit, mas naintindihan nila. Any clue? Any guess? Yes, ma'am. Tsunami na! Yeah, very good, tsunami. Teka, ma'am, ha? Bibigay ko sa yung laptop din, kahit hindi sa akin. Hindi pala pwede. Hindi sa akin yung laptop eh. Bibigay ko sana eh. Yan, tsunami! Kung ginamit na salitang tsunami, although hindi siya earthquake, no? Hindi siya cause ng earthquake,
Mas maraming lumigas, less na matay. You could have saved 5,000 lives. Klaro po ba? Ang intention kasi was to save lives. Di ba? Not to be correct in the terminology. Malinaw? Okay, malinaw. Okay, ito. Next. So, language tips, use local terms. Avoid technical words and repeat the same phrases. Ulit-ulitin. Dapat, iwasan po ninyo yung sino hindi kayo mahilig magbago daw sa communication. Yung kwan, yung dapat iwasan yung kwan, saka yung Tanggalin niyo po as communicator yon. Tagal na makorek yun. Ayun na, malulunod na tayo, andyan na yung kwan. Dapat malinaw. Sinong kwan? Aling Okay? Drop natin yon. So, importante po yan. Kung hindi, ito nga sabi nga dito, kung hindi ka ipaliwanag ng isang residente o kawani ng barangay sa kanyang kabarangay, ang mensahe ay maaaring masyadong komplikado. Kung hindi ka ipaliwanag at hindi kayang masabi, masyadong komplikado yung ginawa ninyong mensahe. Dapat, pag sinabi ko kay Sir, masasabi niyo madali kay Sir. Masasabi niyo sa isang kapitbahay. Di ba? Kaya doon nagkakagulo-gulo pagka may chismis. Pag komplikado yung kwento, dito nadapa lang, pagdating sa kabilang barangay namatay na. Doon sa isang barangay na inibig na. Okay? Pag nagiging komplikado ang storya. Malinaw? So dapat hindi komplikado. Good. Turning IEC into habit, not panic. Gawin natin habit, hindi yung panic. Okay? Do information campaign during barangay assemblies. May mga barangay assembly ba kayo? Yan. Pumunta naman ng mga taga-barangay. Kung kayo lang. Yan. Make sure, Then, feeding program. May mga feeding program kayo, di ba? Okay. So, gamitin niyo yung pagkakataon na yun na mag-anunsyo din kung anong dapat ninyong i-anunsyo. Okay? Hindi lang campaign, hindi lang kampanya. Thirdly, kung may mga clean-up drives kayo, napakaganda yan. Naglinis kayo ng estero, naglinis kayo ng ilog. Okay? Next, PTA meetings. Pagka sa school, may mga PTA meetings, barangay DRRM, take note, punta na kayo doon. Sinit nyo naman itong usapin na to para sa kaligtasan ng mga bata. Bawat eskwelahan may mga DRRMS in charge. Makipag-coordinate kayo ron. Klaro? Dapat kilala niyo ba kung sino DRRMS ng eskwelahan ninyo? Teacher din yon. Secondary role nila yon. Bawat eskwelahan meron. Bawat distrito, bawat division office, meron ganon. Kung wala, hingin ninyo at alamin ninyo. Importante yun kasi napakalaking bagay na turuan ng mga bata. At pag nag-meeting ang mga parents saka teachers, singit na kayo sa impormasyon. Ito po ang mga dapat gawin. Kasi pag nakikita nila, buhay ang barangay, okay, maayos. Okay, pinapaalalahanan tayo. Okay? Next is storytelling. Liga. Paliga. Di ba may mga paliga pag summer? Itong summer. Pagkakataon nyo na yun, may dala kayong placard. Okay, safety. Malinaw? Bakit nung COVID, maraming mga nag-aaway-aaway sa barangay. Dahil hindi well communicated. Ang COVID ay isang disaster, biological disaster, biological hazard. Hindi na communicate properly. Kaya maraming pasaway, maraming gustong umalis. Hindi naiintindihan. Okay? And, barangay mass. Yung mga Katoliko po sa barangay ninyo, di ba? Minsan nagpapamisa kayo. Pagkakataon na ninyo mag-anunsyo doon. Papaalahanan ninyo sila. Pwede nyo rin pakiusapan si Father. Father, pwede ba sa homily o sa sermon ninyo, pakisingit itong mga paalaala na to? Pwede yun. Para sa kabutihan ng mga kanyang parokyano yun.
Barangay beauty pageants. Okay? Legit na babae, LGBTQ, whatever. Singit nyo na rin po yun. I'm telling you this because this is the moment na nag-gather yung mga tao. Okay? Malinaw po ba? Okay. Nakakasunod po ba sa akin? Okay. Okay. Take note po kayo kasi may exam tayo mamaya. O sa mga simple tools, ha? Para sa IEC into habit, not panic. Posters with one message only. Yan. OCD, ang daming poster eh. Di ba? Libre yan eh. Then, storytelling instead of lecture. Gawa kayo ng storytelling session o play. Sa school, kaya nila yan. Di ba? Let's say, pinag-usapan ninyo, bakit umuurong ang mga baybayin? Bakit nagkakaroon ng sea level rise? Okay? Hindi only rise. Sea level rise. Bakit tumataas ang dagat? Okay? Bakit may lindol? Mas effective po ang play saka storytelling kaysa poster lang tayo ng poster. Maniwala kayo, ang mga bata very receptive. Ang mga bata, pag tinuruan, sila ang susumbat sa magulang. Wala tayong go bag. Anong klaseng parent ka? Dapat may go bag tayo. Kasi turo ni teacher. Di ba ganyan ang mga anak nyo? Diba? O kaya mga apo ninyo? Tinatanong ka, ikaw naman, o nga no, kakaya, o sige, gawa na tayo. Malinaw? Okay. You have to cascade this because children are very good messengers. Tell you. I can guarantee you. That's the reason why I wrote several books for children. I've written so far 23 books on DRRM. Okay? Sabi nga dito, ang kahandaan ay inuulit, hindi minamadali. Inuulit-ulit ang kahandaan, ang mga komunikasyon, hindi yan minamadali. Okay, paulit-ulit, paulit-ulit. Klaro? Hindi yung sabi, ano ba yan, nakakasawa na? Hindi, trabaho niya yan eh. Trabaho natin to eh. Yung makita mo naligtas yung mga tao, malaking reward na yun. Okay? So, sample info campaign. Gawa kayo, kunwari, Mr. and Miss Disaster Ready 2026 sa beauty pageant. Yan. Okay, category, pag may beauty pageant doon, pwede nyo ba yung disaster ready category? Di ba meron Miss Congeniality, may Miss, ano ba tawag dito sa mga beauty pageant? Hindi ko kabisado. Miss Photogenic, Miss Most Prepared, mga ganyan. Pwede nyo pasingit. Okay? Then, gawa kayo production number. I Miss Go Bag 2026. Dala ko ang flashlight, whistle. Diba? Yung mga ganun gimmick, gagawin nila yan. Then, sa Q&A portion, halimbawa, sa beauty pageant, kapag may red rainfall warning, ano ang gagawin mo bilang isang responsableng kabarangay? Diba? Thank you for that question. Sumagot siya sa beauty pageant. I am blah 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 from barangay dire, di ba? So you insert those. Then at the same time, gawin din niyo mga special awards like Best in Early Warning, Mr. Evacuate Before 5 p.m., Miss Hindi Bahala Na, at Beat in Go Bag Realness. Best in Go Bag Realness. Yan ang mga category. Okay? Ilamin niyo po itong slides, then you try to play on that. Okay? Next. Mini workshop. Okay. Mini workshop tayo. Paano mo ipapasa? Ito, assignment na lang. Kasi matagal to eh. Assignment ko sa inyo. Mga chairman, makinig po. Assignment habang nagkakampay, o kaya nagiinuman, nagsosocial, uwi na yata kayo mamaya, right? Pag uwi niyo, pagdating niyo sa mag-review kayo, Chairman, ano ba natutunan natin? Mag-review tayo. Sama niyo na itong assignment. Okay? Activity, each barangay chooses one hazard. Mamili kayo kung ano yung hazard na presensya sa inyo. Yung meron kayo. Okay? Then, one IEC message. Anong message dapat tungkol sa hazard na yon? Malinaw? Pagkatapos, paano ang method para ma-reach ang mga bahayan? So, meron tayong hazard na na-identify, may message tayong gagawin, mag-brainstorming kayo, then isipin niyo anong method? Poster ba? Beauty pageant ba?
Mag-anunsyo ba tayo sa simbahan? Okay? Group chat ba? Ano yung effective sa inyo? Okay. Tapos, mag-sharing kayo sa kapwa barangay ninyo. 2 to 3 barangays present. Kung meron pang pagkakataon. Then afterward, group feedback. Mag-isip kayo. Ano bang feedback na maganda? Ano bang dapat gawin? Anong dapat improve? Anong dahilan nito? Ang dahilan nito is you take home something na at least alam ninyo, ma-implement ninyo. Look guys, gumastos ang munisipyo para sa inyo. Malaki yan ang ginastos para sa inyo. Nakapasyal kayo ng Baguio, nakakain, nakahotel. Make it worth it. Gawa tayo nito. Okay, dali natin sa barangay. Okay? Ang outcome is officials to lead conference with ready-to-use messages and bring home to their barangays. Okay? Hindi yun nakinig kayo, pag kinabukasan wala na. Dapat merong resulta. Okay? Malinaw po ba? Salamat po. Then, the power of one clear message. Okay, ito ang gagawin nating exercise ngayon. One message remembered, 10 messages forgotten. Barangay save lives through clarity and consistency. Ha? Let us do the message exercise. The lost in transmission game. Kailangan ko po ng I need one volunteer representative from each barangay. I believe 24 barangay ho kayo. O isang representative sa isang barangay. Sige na, meron pa akong mga papremyo dito. Come, para mabilis mo tayo dito po sa harap. Sige, isa. Ang dami. 2. Come on, sa likod. Tingin-tingin sa lang ako kada barangay. Come on, faster. Bilisan po natin. Come on, volunteer. Ayaw nyo ng regalo? Okay? Pamimigay ko itong lamesa. Okay? So, anybody, come on. Hindi ko mag-work pa kung walang representative. Any more representative? Huwag kayong mahiya. Huwag kayong mahiya. Game to, masaya po ito. Yung nasa likod. Ay, mahihina yung mga nasa likod. Wala. Mahihina. Wala. Sila yung hindi magkakaroon ng communication properly. Dito na ako. Sige na. I need one representative. Para mabilis tayo. Kasi, tumayo ka na eh. Halika na. Okay. Mamimigay po ako ng mga libro ko. Okay? Sa mga sumali. Come on, dapat 24 eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kulang pa tayo, 7. Come on, I need 24 representatives. Wala, ayaw talaga. Come on. Okay, maya. Yan. Sila mag-uwi ng mga papremyo. Sige kayo. Kahit 2 na, kada barangay, yung aktibo na gusto sumali. Come on, sige po, baka 24 lang tayo. Yan. Sige po, okay, maya. Yan. Wala akong bayad to. Yan. Pinakailan na. Nagpare 24. Pero dapat divisible by 3. Ilan na po yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Anybody, anymore, please? Tumayo na dyan, oh. Yung mga nakatayo sa likod. Come on! Okay, mahiya. Okay. Ako di ako nahiya. Come on. Okay? Come on, passer po. Kasi abutin tayo hanggang mamaya. Ako na bang last speaker? Meron pa? May isa pa? Ako na yung last? O sige, hanggang hapon tayo rito. Ayaw niyong gumalaw. Ilan na po yan? Pakibilang na siya. 13. Kulang pa tayo sa 24. Wala na. Wala na ba? Kasi kundi, mahahati na lang to sa 2. Okay? Ma'am. Yeah. Ay, tumayo ko na eh. Yan si sir. Yan mga magigiting at mga gwapo. Yan. Ilan na po? 14. 14 divided by... pwede na yan. 2 na lang. Wala na. Ayan, 15. Tapos. Okay. Faster po, faster. Ilan na po? Ilan na po tayo? Ilan na po? Siya pa kayo bilang.
Ha? 16. Okay, dalawang grupo na lang. Sige, oh. Divide yourselves into 8. Bahala kayo. Tigwalo. Dalawang grupo na lang. Tigwalo. Okay. Tigwalo, ha? Isang linya lang po. Isang linya lang ho nakaharap sa akin dito. Isang linya. Yan. Isang linya. Yan. Kayo, isang linya rin nakaharap sa akin. Nakaharap dito isang linya. Wag ho kayo mag-side, ha? Puro ganyan lang. Okay? Sige. Ito, ang tawag sa game na to, lost in transmission. May pababasa ako message. Tapos, kailangan kabisado, maikli lang naman yung message, mga 3 pahina. Joke lang, kayo naman. Maikli na yung message. Ipapasa ni Sir, tatandaan ni Sir, ibubulong niya. Okay? Tapos ibubulong, di ba? Ginawa niyo na yun, di ba? Malalaman din yun kung sino mga marites sa college dito. Yung magaling mag-message. Joke lang. Sir, okay sir, linaw ha. Hindi ko ibibigay yung papel, babasahin nyo. Okay? So, babasahin nyo, kakabisaduhin mo. Okay? Tapos, ibubulong mo sa kanya. Malinaw po? Okay. Yung last, ang magsasabi sa akin dito, kung ano yung message. Yun. Yung baka tama, merong free one night stay na extra sa Venice. Yari ako. Ready na? Yeah. Okay, come on, we're ready. Ala, nagturuan na. Huwag kayo matakot. Tuturuan na sila, nag-aaway na. Tingnan mo, that is knowing the responsibility of a good communicator. Dapat alam natin yung role. Malinaw? Okay. So you take the responsibility. Sir, dito kayo. Yeah. Kasi para baka mabasa eh. Dito ka lang, harap ka lang sa akin para naka... Haba. Di. Yan. Huwag mo ipapakita ha. Yan, dito ka. Dito ka. Okay. Okay, isipin po ninyo. Huwag kayo mag-alala, hindi naman kailangan tong word for word. You will not be shut down. Okay na? Kaya mo na? Papasay mo sa kanya, no? Hindi, huwag mo papabasa sa ipapasa mo sa kanya, ibubulong mo sa kanya. Okay na? Pwede ko na kunin? Okay. Hoy! Tinadaya ha! Hey! Malabo mo. Hey! Kanya-kanyang gulang. Okay na, sir? Okay. Okay. Tapos, ma'am, lapit kayo rito. Yan. Yan. Sa kanya. Bulong mo lang. Sir, okay na? Kinukuha ko yung papel. Ayaw ibigay. Ah. Ay, isa pa daw. Sige na. Oh. Oh, sir, lapit ka dito. Bulong mo. Huwag nyo masyadong malakas. Kung ano yung mangyari, wala akong kinalaman dyan, ha? Labas ako dyan, ha? Trabaho na po. Dahil bulong niyo na. Okay. Masabi dito, mahaba eh. Matagal itong kwentuhan dito. Mga hanggang bukas mo pa kayo? Sir, napansin ko dikit ka ng dikit, daya mo ha. Buti ba yung kabilang grupo? Malayo-layo na. Ano yung message one ka, di ba? Ito sa'yo? Yan, message one. Okay na? Okay na? Pasensya na po kayo, bukas daw sila matatapos. Sige, sandali lang sir, sandali lang. Hindi pa ho tapos eh. Kayo po ba yung last? Sir, kayo last? Sandali lang ho, pagbigyan mo natin to.
Nagkakasarapan po eh, ng bulungan eh. Hindi ko alam kung ano sinasabi. Ayun. Okay na, sir? Nahirapan ka ba? Kaya yan. Okay na sir. Yun. Ngayon, natatawa tayo, di ba? Pero, ito, ni-review pa ni sir, oh. Ayos na yan, sir. Mas apere sa kanila eh. Ha? Pwede yung makahiram ng silya? Is one chair, please. Hindi, dyan lang. Nangangawit na ako. Pagpasensya na noon natin to, ha? Okay. Ma'am, anong petsa ho kayo matatapos? Abutin ho tayong hapunan dito. Ay, sir! Yeah! Diyan ka lang. Tinatanong ko kung anong chismis na Hawakan kita, di ka makakawala ng dadaya ka eh. Uy, dinadagdagan mo yung chismis eh. Tinatanong ko kung anong chismis na dumating. Baka dito, nasugatan lang, doon namatay na eh. Nahirapan ka, ma'am? Dali lang, di ba? Kayang-kaya. Okay na? Ay, sir, sir! Ulit sir, ulit. Hindi, huwag na. Tama. Sandali lang. Dito kayo. Ang dami ka dito kayo. Kayo, dyan lang kayo. Sabi dyan. Aha. Oo. Kaya tama na. Alam na pinaka-effective to pag may alak eh. Siya may alak siya. Sinasabi ko sa'yo. Pag may alak to, mas malinaw. Abig sa iyo, hanggang bukas to eh. Okay. Basketball muna ako. Nalimutan ko na tuloy yung kuhaan ko. Just final check. Assignment. Ha? Nalimutan ko na tuloy yung assignment. Sir, Yes. pagkatapos po nitong game nito, pwede pong mag-raise ng question. Yeah, sure. No problem. No problem. Ay, kasama ko siya. Anak ko. Pro-assist niya. Okay. Hello, group 2. Haba, pag puro babae, no? Alam mo, Mari, ganito yan eh. Excited na si Sir eh. Ay, huwag mong magsishare. Pasensya nyo na, please bear with me. Pasensya nyo na, ha? Okay. Kasi pag inumpisa ko basahin ninyo, tapos nagtatawa na, lalong may stress to eh. Natataranta to eh. Seryoso ba? Oh. Okay na po? Ma'am, isa lang po magpapasa. Isa lang magpapasa. Okay, last 1 minute ha. Last 1 minute. Okay na, sir? Sir, okay na? Ay, good. Thank you. O, dyan muna ho kayo. Okay. Sino magsasabi sa message 1? Okay, sir. Message 1. Come on down. Ano ang message 1? Ano? Oh, binato sa inyo. Ano? Harap po kayo sa kanila. Harap kayo sa kanila. Ano yung message? Eksakto. Kung kahit mali. Pagkakaroon ng mataas na baha, kailangan ng mga tao ay lumigas sa mataas na lugar. Sandali lang ha. Pakiulit po dahan-dahan. Pagkakaroon po ng mataas
Tingnan natin, ha? Okay. Nawala po yung alas 5. Nawala po yung red rainfall warning. Sandali na po. Okay na. Pero, may message. Magkakaroon po ng mataas na baha. Sir, sinabi niya magkakaroon ng mataas na baha. Tapos, lumikas. Okay, sa mataas na lugar. Pwede rin naman. Pero ipapaliwanag ko sa inyo mamaya kung bakit kailangan yung mga terminologies. Red rainfall warning, lahat nasa tabi ng ilog, mag-evacuate bago mag alas 5. Pumunta sa covered court. Okay? Hindi, okay lang po. Okay lang po. Wala akong problema doon. Ang importante, lumigas. Kaso, lumigas doon sa mas mababang lugar. Okay? Importante mo yan. Okay, kapag nawala ang time at who, goodbye clarity. Kasi emergency ito eh. Malinaw po ba? Pag nawala ang time at who, sino yon? Saka where na rin, goodbye clarity. Pwede, nasabi natin. Okay? Ang point ko dito, wala namang mali at tama rito. Lahat tayo tama. Ang point ko rito is, inaaral natin. Okay? Tama? May natutunan ba? Nag-sing in ba? Okay, good. Sing in daw. Dali, dan lang tayo. Next, victim. Next message. Sir, yeah. Malaki si Sir, atras ako. Baka pag nagkamali ako, bigwasan ako nito. Sige, Sir. Ang lahat po ay makinig. Yan. Magkakaroon po ng tatlong storm surge. 3 metro ang taas ng alon sa dalampasigan. Mamaya alas 10 ng gabi. Pero, mamaya alas 10. May sinabi kami. Wala. Mamaya alas 10. Ang lahat po ay bawal magtali ng mga bangka sa dalampasigan. Okay. Tingnan nun natin, ha? May mga details, di ba? Okay. Tingnan natin. Group 2. Pasensya ka na nahati. Ang sabi rito sa group 2, may 3 metrong stone surge mamayang alas 10 ng gabi. Tama. Sa coastal area. Okay. Bawal sa dalampasigan. Itali ang mga manok. Itali ang mga bangka. Okay, malapit-lapit. Okay, very good. So, yun. Kaya pala ang tagal ninyo, no? Sobra haba. Pero tama rin sila. Ang point dito, yung clarity. Importante, pag nagsalita kayo, sabihin niyo yung oras. Pag may tama kayo impormasyon, ha? Huwag po kayong manghuhula. Dapat galing sa OCD. Malinaw? At dapat alam ninyo kung sino yung sinasabihan ninyo. Yung barangay ninyo sa bundok, magkakaroon ng storm surge. Mamayang alas 10 ng gabi. Itali ang mga baka. Nasa bundok kayo eh. Okay, malinaw po ba? So, dahil yan, at least nagkaroon po kayo ng idea. Pero pasang third message, pero wala tayong third group. Okay? Siya, patulong naman. Sige natin, tigi-tigisan libro sila. Tigi-tigisan lang po. Hindi tigi-tigisan. Mga libro po yan na sinulat ko pambata. Ang DRRM ng San Pablo City sa Laguna, bumili niya, kada barangay meron po niyan. Okay? Kasi yung mga bata ang tinuturuan nila. Okay? Tigi-tigisa po. Dito, kapilala. Pag kulang, ito pa. Okay? So, sir, maraming po salamat. Salamat po. Okay. Pwede ho kayong maghiraman, pakita ho ninyo. Pwede mo sabihin kay Mayor, bili tayo dito para sa barangay. Lahat ho ba meron? Okay. Okay. So, can I continue? Okay ba? Okay. Okay. So, meron pa isang payong. Okay, maraming salamat siya. Napadaan ka kaya nautusan kita eh.
So yun ang third message. Sinabi naman dito yung exact magnitude. Okay? Exact magnitude. Ang problema sa earthquake, hindi nyo mafo-forecast. Ang pwedeng i-forecast is yung nangyaring magnitude. Ang pwede nyo sabihin, pagka lumindol is aftershocks. Okay? Aftershocks. Ito, mismo kay Professor Lagmay ko narinig. Ang aftershocks, nangyayari, walang stable time yan. Minsan 30 minutes, minsan 1 hour difference. Pero pagka lumindol ho ng 8 magnitude, ang next aftershock is 7. Malakas pa rin. After that, ang next aftershock is 6. After that, ang next is 5, 4, 3, hanggang paina ng paina. Consistent po yan in terms of strength. One magnitude after the other. Less. Malinaw? Pero hindi nyo mapo-forecast. Lahat po maganda at lumikas. Lilindol ho bukas. Hindi posible yun. Hindi na pwede kang lindol. Okay? So, to proceed. Okay. Sabi rito, ang Tagalog ng sample scripts ay, ito yung mga halimbawa. Ito yung mga format po ninyo ha. Babala, gagawin, bakit mahalaga? Okay, ulitin natin. Babala, gagawin, bakit mahalaga? Tandaan niyo po yung flow ha. Okay, ulitin po natin. Babala, gagawin, bakit mahalaga o bakit importante. Okay? So you will warn, ito ang action, and you emphasize why this is important. Malinaw? Malinaw po ba? Yan ang format ng script. Okay? So megaphone, halimbawa, house to house. Magandang araw po, paalala mula sa barangay, kapag tuloy-tuloy ang ulan, tumataas ang tubig, lumikas agad sa tinalagang evacuation center. Huwag hintayin umabot sa bubong ang baha bago lumikas. Ang maagang paglikas ay nagliligtas ng buhay. Gawa na kayo ng script. Okay? Para pag nag-ikot si tanod o sila kagawad, may binabasa na kayo. Iba, merong nakarecord na. Pero mas maganda ho, verbal. Kasi may personal appeal. Di ba? Pagka paulit-ulit yan, pagkakamalan pa kayo nagtitinda ng ice cream. Di ba? Okay, next. Dito ang key action sa message na to ay likas agad. Huwag nang mag-antay. Yun ang sinasabi dito. Likas agad, huwag mag-antay. Ano ang aantayin? Pagtaas ng baha. Saan? Sa bubong. Di ba? May istorya nga dyan, di ba? Hintay ng hintay ng rescue. Tinaas ng baha. Tumaas yung baha. Ano nangyari? Nalulog siya. Okay? Next, sunog. Fire, itong halimbawa. Paalala po sa lahat, bago matulog, patayin ang kandila, plancha at isara ang LPG, ilayo ang posporo at lighter sa mga bata. Sa sunog, ang mabilis na kilos ang pumipigil sa pagkalat. Key action, patay bago tulog. Yun. Okay? Patayin ang mga LPG o sara. Okay? Iwas yung mga posporo. Yan, warning po yan, paalala. Okay? Tapos, lindol. Pag sa lindol naman, pwede kayong gumawa ng ganitong script sa school or family focus script. Kapag lumindol, yuko, tago, kapit, o duck, cover, and hold. Okay? Lumayo sa bintana at cabinet pagkatapos ng lindol, lumabas ng maayos at makinig sa anunsyo ng barangay. Dito ho, importante na makipag-coordinate kayo sa DRRMS ng eskwelahan. Then, key action, ano yung key action? Yuko, tago, kapit, o duck, cover, and hold. Sa bagyo, preemptive warning script. May paparating na bagyo, ihanda ang go bag, pagkain, flashlight, gamot. Dapat naka-ready na yon. Siguraduhin alam ng pamilya kung saan ang evacuation center, ang handa ay ligtas. Action, huwag magpanik, maghanda. Importante po ito. Ano ba recently nangyari sa Cebu last year? Guys, ano nangyari sa Cebu? Ilan ang namatay? Napakadami, di ba? All of a sudden, nagkaroon ng flash flood galing sa bundok. Can you still recall that? Lahat nasa bubong, nasa row house. Ano nangyari? Not a single go bag was seen.
ng mga nasa bubong. Nanginginig si lola, si nanay, yung bata. Sabi nga ni Dr. Esguera, wala akong nakitang go bag. Asan na yung mga go bag? Nakalimutan na nila. Okay? Importante. Imagine mo, 3 araw sila sa bubong, may tubig baha, ginaw na ginaw sila. Okay? Not a single go bag. Tapos nagsira pa sila ng bubong para makatawid sa taas. Malinaw? Review that. Find that in YouTube. Yung bagyo sa Cebu. Makikita po ninyo. Totoo po yan. Okay? Next. Ito naman, El Nino. Sa matinding init, uminom ng maraming tubig, iwasan ng bilad sa tanghali, bla bla bla. Ang key action dito, tubig, pahinga, iwas init. Yan yung mga scripts. Okay? Then, one-line barangay IEC principles. Ito, easy to remember. Maagang babala, maagang aksyon. Di ba, meron kayong mga tags na gano'n? Okay, sa barangay ninyo. Mas mabuti ng handa kaysa wala. Tapos, ang kaligtasan ay responsibilidad ng lahat. That is getting the cooperation of the people, of the village. Hindi yung kayo-kayo lang na nag-uusap. Malinaw po ba? Okay. Then, why is IEC important? Kasi, kaya importante ang IEC dahil nasa batas yan. Katulad ng sinabi kanina. Why this matters sa barangays? Because kayo po ay mandato ng batas. Mag-contact kayo ng DRRM Education. Kasama po yan sa trabaho ninyo. At mag-disseminate ng early warnings at maghanda ng komunidad, not just respond. Ito po nakakalungkot. Nakafocus tayo sa respond, paano tayo sasaklolo. Tama po ba? May tali tayo, may salbabida, okay yun. Ang ganda ng forma natin, naka-orange tayo, may helmet tayo, wala pong problema doon. Pero mas maganda ho, kung may proper communication dahil alam ng mga kabarangay natin, handa rin sila. Okay? Kasi ang disadvantage ho noon, ay, hindi na ako maghahanda, nagre-respond naman eh. Hindi po. Dapat lahat nakahanda. Okay? So, simple line you can say, ayon sa RA 10121, tungkulin ng barangay na magbigay ng malinaw na impormasyon at paghahanda laban sa sakuna. Okay? Yan ang trabaho po natin. Yan ang po ang trabaho ninyo. Okay? Mandated ho kayo ng batas. Kasi ang DRRM IEC sa barangay ay hindi lang lokal na gawain. Bahagi ito ng pandaigdigan. Worldwide to, layunin para sa ligtas sa matatag ng komunidad. Kaya nga sabi rito, barangays are the frontliners of DRRM. IEC is not optional, it's a legal duty. Okay. Pwede pa ba ako kahit mga 30 minutes pa? Okay? Kahit hapon. So, pinag-usapan natin ang information, IEC. Ano ang difference ng information sa understanding? Yan. Salita ka ng salita, hindi ka naintindihan. Parang sumbat sa akin ng asawa ko. Daktak ako ng daktak dito, hindi ka naman nakikinig. So, iba yung naririnig, iba yung umiintindi. Okay? That is information versus understanding. Okay. Information, ano ba yung mga impormasyon? Ito yung mga facts, data, announcements na sinasabi sa tao. Kaya importante yung alas 5 ng hapon, storm surge, 3 metro, red rainfall warning. Yun ang information. Okay? Yun ang mga data na sinasabi natin sa tao. Tapos, ito example. May bagyong parating. Okay? Information yon. Signal number 2, information yon. Tumataas ang tubig, information yon. Naririnig ng tao, people hear it, pero baka hindi nila anong gagawin nila. They may not know what to do. Tama? Okay? Naririnig, pero hindi alam gagawin. Maraming ganyan. Kaya importante yung maintindihan, understanding. What it is, when information is processed, connected and turned into action, example, pag sinabi nyo may bagyong darating, may bagyo, kaya ihanda namin ang go bag. Yan dapat ang understanding nila. Pag sinabi na ng barangay, may bagyong darating, nakahanda na lahat ang mga taga-barangay. May go bag na. Malinaw? Then, signal number 2. Kaya pag signal number 2 or 3, hindi na kami lalabas ng bahay. Okay? Hindi katulad dito sa Metro Manila, signal number 2, 3 na bamba na, nagsiswimming pa. Okay? Sa baha. Then,
tumataas ang tubig, kaya lilikas na kami. Dapat yun ang naintindihan. Dapat nagsisink in. Hindi lang natin sasabihin. Dapat may action. Kasi people know the risk. Dapat, yun ang measure ninyo. People know the action and people act on time. Okay? Dapat kapag-action sila on time. Okay. Ano ang diferensya ng understanding sa information? Ang information sinabi. Ang understanding naiintindihan. Okay? Ang information narinig. Ang understanding naisabuhay. Ginawa. Ang information may babala. Ang understanding may kilos. Okay? Ang information technical. Ang understanding practical. Okay? Ang information isang beses. Ang understanding inuulit-ulit at ginagabayan. Paulit-ulit tayo. Okay? Useless salita tayo ng salita, hindi naman inaaksyonan. Useless din, inumpisahan ninyo yung proyekto na yan, hindi naman paulit-ulit. Dapat paulit-ulit at merong gabay. Clear? Okay. Next. Ito isang example sa DRRM. Yellow rainfall advisory sa ating lugar. Yun, sinabi. Pero ano ba yung pagkaintindi? Dapat yan, kapag tuloy-tuloy ang ulan ng 2 oras, maghanda na ng gamit ang makinig sa anunsyo ng barangay. Dapat yun malinaw. Okay? Then, isang example, result, people stay home, no action. People prepare and evacuate early. Kasi pag nakinig lang at may impormasyon lang, sa bahay lang sila. Pero pagka sinabi ng ganito, dapat lumikas, nakaredy na. Okay? Next. Hindi sapat ang may anunsyo ang barangay. Ang tanong, ano ang gagawin ng mamamayan pagkatapos makinig? How to check if there is understanding, ha? Dapat, ito ang mga tanong ninyo. Ma-measure ninyo kung naintindihan ko yun o hindi. Ang barangay officials ay dapat magtanong. Ano ang gagawin ninyo, yung mga taga-barangay, kapag nag-yellow rainfall or umuulan na ng 2 oras? Ano po ang gagawin dyan? Ano po gagawin ninyo? Okay? Alam dapat. Saan kayo pupunta? Pagka ang kabarangay ninyo sinabi, di ko alam kung saan pupunta, patay. Ibig sabihin, hindi alam ang evacuation center. Dapat alam ng kabarangay. Okay? Ito po ang measure, ha. Kayo mismo, kagawad, mga chairman, ang magtatanong, aalamin ninyo, nagko-connect ba kami? Naintindihan ba nila? Then, ano ang unang hakbang ng pamilya mo o ninyo? Pag hindi nila alam, dapat paulit-ulit. Malinaw po ba? Then, if they can answer, may understanding. Nasagot nila may understanding. If they cannot, information lang. Okay? Information lang pala. Okay? Then, common reasons villagers ignore warnings. Ano ba yon? Ano yung mga dahilan bakit nila dinededma? Bakit nga ba may mga taong pasaway? Bakit nga ba? Diba? Maraming pasaway. Sino ang walang pasaway sa barangay nila? Oh, wala. So lahat kayo may mga pasaway na kabarangay, di ba? Oo. So nagkakasundo tayo doon. Magkwento lang po ako sandali ng babala at kilos. Kikwento lang ako, ha, babasahin ko itong kwento. Kaya makinig po kayo sa kwento. Ang kwento ng babala at kilos. May 2 pamilya sa isang barangay sa tabing ilog. Sa tabing ilog, ang pamilya Reyes at ang pamilya Santos. Okay? Isang hapon, nag-anunsyo ang barangay. May paparating na malakas na ulan. Mag-ingat po ang lahat. Narinig ito ng pamilya Reyes. Sabi ng tatay, narinig mo yon? May ulan daw? Pagkatapos, nanood ulit sila ng TV. Wala silang inihanda. Nanood lang. Parang wala lang. No? Narinig din yun ng pamilya Santos. Sabi ng inay, sabi ng nanay, may ulan. Ibig sabihin, ihanda na natin ang gobag. Pinatay nila ang kuryente sa baba, inakyat ang mga mahalagang gamit, at sinabihan ng mga kapitbahay, may ulan. Handa na natin ang gobag. Pagkalipas ng ilang oras, mabilis na tumaas ang tubig. Bukas ang ulan eh. Ang pamilya Reyes ay nagmamadaling lumikas. Basang-basa. Bit-bit ang kaunting gamit at takot na takot. Kasi nataranta eh. Diba? Bulan eh. Bilis. Ang pamilya Santos naman ay maaga nang umalis. May dalang gamit, kasama ang mga bata at kalmado. Okay?
Kinabukasan, parehong ligtas ang dalawang pamilya. Ay, salamat. Parehong ligtas. Pero, may isang malaking pagkakaiba. Ano yun? Ang pamilya Reyes, nakarinig sa ng babala. Nakarinig ng babala na ang pamilya Reyes. Ang pamilya Santos, umunawa sa babala. Okay, ang Reyes, nakinig. Ang Santos, umunawa. They understood. At doon nila napagtanto. Ang impormasyon ay naririnig. Ang pag-unawa ay nagliligtas ng buhay. Malinaw? Okay, ang impormasyon ay naririnig. Ang pag-unawa ay nagliligtas ng buhay. Okay. Next. Meron pa tayo sa daang slide. Education. Sensya na kayo, excited ako eh. Education. Educating barangay folks about the RRM. Paano ba natin i-educate ang mga taga-barangay? Na alam na natin na may impormasyon at merong understanding. Ngayon, educate natin sila. Styles and techniques that actually work when educating barangay residents about the RRM, disaster preparedness, and litigation, based on what people understand, remember, and act on. Based on what people understand, remember, and act on. Storytelling style. Maganda may storytelling. Kaya katulad ng ginawa ko. Yeah? Hindi lecture. Kailangan medyo, so lecture lang diba? Understandable yun nakakabore ang lecture. Kaya hanggat maaari, ginagawa ko na activities. Pero pag one way, kakabore talaga. Best for barangay assemblies, seniors, parents. Why it works? Mas natatandaan ang kwento kaysa datos. Malinaw? Mas natatandaan yun. Technique, gumamit ng totoong pangyayari. Nangyayari sa barangay ninyo o sa munisipyo. Ikwento kung ano nangyayari bago, habang at pagkatapos. Okay? Before, during, and after. Para may assessment kayo. Then gumawa ng palaro tulad ng Disaster Town Watch. Pamilyar ho ba kayo sa Disaster Town Watch? Wala. Sino nakakuha ng libro ko na Disaster Town Watch? Meron ako nabigyan dyan. Okay? So, gumawa kayo ng Disaster Town Watch kung saan pwede nila matutunan ang tungkol sa hazard, capacity, at vulnerability. Sample style, noong bagyong ganito, may babala na pero malinaw kung kailan lilikas. Ang resulta, naiwan ng mga bata at senior. Yun. Pag-uusapan mo ninyo yun. Then, people don't learn from warnings, they learn from consequences. Di ba? Parang, ang bata, huwag kang tatakbo. Pero mas natututo yan para huwag masugatan pag nadapa. Ganon din tayo. Kaya kahit matatandaan na tayo lahat. Malinaw? Okay. So, sa akin, ganito yung mga libro sinulat ko. Meron din akong ginawang FB page. Ito yung mga learnings na tinuturo ko sa mga bata. Ang Project Kids is Kids in Disaster Knowledge in Disaster Safety. Okay? Hanapin po niyo yan. Pwede ho kayo mag-join, subscribe. Tapos meron din ako sa YouTube, The Curious Prepper. Okay? Para ho makita ho ninyo, mapanood ninyo. Okay? Ito po yung sinulat kong libro, The Disaster Town Watch. Dito tinuturo yung hazard, capacity, and vulnerability. Ginawang laro para sa isang barangay, sa isang community. Pwedeng gawin sa eskwelahan to. Okay? So, kwento ito, anong dapat gawin. At may mga cutouts na pwede nilang sundan. Okay? Disaster Town Watch. Dinaw? Then, ang importante sa Disaster Town Watch, ang exercises that will help the people understand kung ano yung hazard, vulnerability, at capacity. Ito medyo technical, ha? Hindi nyo kailangan Pero ito po ang disaster risk equation. Ang risk, pag minultiply mo ang hazard sa vulnerability, yung kahinaan mo, saka yung hazard, pero mahina din ang capacity mo, tataas ang risk. Okay? Ano ang magandang halimbawa? Prone kayo sa baha. Ang vulnerability niyo, wala kayong mga salbabida. So, tataas ang risk. Kasi wala kayong capacity. Malinaw? So, dapat yan, mas mataas parati ang capacity at iniiwasan ng vulnerability. Saka, hinahandaan ang hazard. Klaro? So, different topic to, pero binibigyan ko lang kayo ng idea. Okay. Demonstration, show and tell. Pwede nyo gawin to para ma-educate sila.
Best for low literacy audiences, mixed ages. Why it works? Nakikita kaysa naririnig. Okay? Show and tell. Demo. So, si mga BDRRM, mga talon, mga ano, pupunta ron, bahay-bahay. Kada purok, papakita. Okay? Show and tell. Techniques. Actual go bag. Yan, papakita niya. Ito yung actual go bag. Packing. Nagbibigay ba si Mayor ng go bag? Di pa. Wala pa? Baka naman ho pwede magbigay ng go bag. Sir, baka naman ho pwede magbigay ng go bag. Pwede project yon. Hindi ako napupush ng ano. Pero mas maganda kami sa Santa Rosa, Laguna, binibigyan ho ng go bag bawat bahay. Pero pwede naman kayo magturo eh. Madali lang ang go bag. Okay? Then, mag-demo kayo ng tamang paglikas, pagpatay ng apoy, paglipat ng gamit sa mataas na lugar. Okay? Then, ano yung key principle doon? If they cannot do it after the session, fail your session. Dapat paulit-ulit. Dapat tanungin ninyo, i-assess ninyo. Ha? Kasi pagka hindi nila ginawa, wala. Sorry. Okay? Alam niyo ba, yung lecture sa disaster preparedness, tumaas nung November, ang invitation sa aming mga speaker, kaliwat kanan, mayat maya, dahil nagkaroon ng consciousness and awareness, natakot lahat. May lindol, may bagyo, okay? Merong bagyo sa Mindanao, merong bagyo sa Cebu, may lindol sa Mindanao, may lindol sa Ilocos, sa norte. No? Sunod-sunod. Kaliwat kanan ng imbitasyon sa amin. Sunod-sunod din ang imbitasyon. After that, die down na. Kalimutan na eh. Pag lumindol na naman, may top na naman. Ang tanong is, naganda ba sila? Hindi ko alam. Okay? So, participation-based to. Okay? Kailangan matanong ni barangay kung anong gagawin mo. May role-playing tayo. Okay? Malinaw dapat yon. Kung alas 2 ng madaling araw, tatanungin natin, tumaas ang tubig, sino ang unang gagalaw? Diba? Yung mismong kabarangay, saka susunod na sila, mga opisyalis ng barangay. Okay? So, visual first is the first teaching. Yung visual. Best for stress situations, all audiences, why it works, mas mabilis intindihin kaysa text. Okay? Yung visuals. May mapa, may mga picture ng mga nasiraan. Kaya pag yung mga disaster preparedness lectures, nag-uumpisa kami sa, sorry to say, papakita namin kung ano yung nangyari noon, mga nagkamatay, mga nasira ng lindol. Kasi mas effective ang visuals. Then pictograms instead of paragraphs. Okay? Then limit text to 7 to 10 words lang. Understand stress, people don't need it, don't read, they scan it. Okay? Sa dami ng mga binabasa ngayon sa text, maikling-maikli lang dapat. Okay? Local languages and context style. Dapat local. Meron kayong sariling language, right? Ang kasiguran. Dapat yun ang gamitin nyo. Huwag heavy. Okay, why it works? Familiar. Saka yung tiwala sila eh. Ang techniques, gamitin ang lokal na termino. Lampas baywang, hampas alon, banggitin ang aktual na lugar, purok 3, malapit sa ilog. Okay? Hindi numero 8, malapit sa poso. Numero 7, malapit sa poste. Dapat precise tayo. Generic message, feel optional. Local messages feel urgent. Okay? Pag generic yan, parang jaywalking, no pedestrian crossing. Hindi na pinapansin eh. Dapat lokal. Okay? Katulad ng ginawa ni Bayani Fernando noon. Huwag kang tatawid, may namatay na dito. Okay? Ganon. Action-oriented messaging. Warnings and preparedness talks. Why it works? Alam agad ang gagawin. Anong panganib? Sino ang apektado? Anong gagawin ngayon? Halimbawa, malakas ang ulan, bahain ang purok 2. Ihanda ang gobag at lumikas kapag umabot sa tuhod ang tubig. Specific sa tuhod. Likas na kaagad. Okay? No action, no clarity. Ibig sabihin, hindi naging effective ang message nyo. Dapat may action. Malinaw? Repetition with variation. Paulit-ulit. Best for long-term behavior change. Please bear with me ha. Kailangan ko sabihin kasi ito para at least guide ninyo Hindi isang beses natutunan ng DRRM. Paulit-ulit. Use these techniques. Paulit-ulit ang mensahe pero iba-ibang format. Poster, talk, drill, iba-ibang pagkakataon. Okay? Hindi yung
Kada ano na lang, kada gano'n lang, kada misa na lang, iba-ibang format, iba-ibang event. Okay? Preparedness is built, not announced. Binubuo ang paghahanda. Hindi na anunsyo. Huwag kayo maging satisfied. Nag-anunsyo na ako, okay na. Hindi, binubuo yan. Okay? Binubuo. Simulation and drills. Yan. Kaya may mga earthquake drills tayo eh. Yung duck cover and hold. Sa eskwelahan, very effective yan. Barangay kaya, malalaman natin. Okay? Kasi yung muscle memory niyan, it saves lives. Practice removes panic. Okay? Tandaan ninyo, pagka walang practice, papanik tayo. Halimbawa na lang, huwag naman sana. Nasa Baguio tayo, biglang lumindol, nasa 8th floor tayo. Anong gagawin natin? Dami-dami natin dito. Okay? Ako, meron akong everyday carry. Okay? Alam niyo ba everyday carry? PDC? Yun, dapat alam niyo yun. Alam ni Xiao yun. Values-based framing. Resistant or complacent audiences. Pagka resistant na, complacent na, sige na, paulit-ulit lang eh. Okay, people act for people they care about. Pagka inapila niyo sa mga anak nila, at yung mga anak nila ang nagsasabi, a-action niya mga yan. So, frame messages around family, sa mga bata, matatanda, hindi ka lang para sa sarili mo, may umaasa sa iyo. Yun yung point eh. Okay? So, emotion drives action more than data. Trust building style. Best for warning, acceptance. Why it works? People follow people they trust. Di ba? Yung mga tao pinagkakatiwalaan nila ang sinusundan. Pag mababa ang trust sa iyo, may problema ka. Okay? Ang following mo, bagsak. Dapat mataas ang trust level sa mga puno ng barangay. Okay? So, consistent messaging, honest limits. Ito po ang alam namin. Huwag kayo mag-assume. Alam ko kasi ganito eh. Ako nag-assume na. Nagdagdag na ng yellow warning, naging rainbow warning na, o kung anumang warning, nag-invento na ng terminology. Okay? Wag. Always know your limits. Base everything on OCD's announcement. Same spokesperson when possible, ha? Isa lang. Bawat barangay, mga barangay chairman listen. I-train nyo mabuti yung spokesperson ng barangay nyo. Okay? Kung wala, kayo mismo. Malinaw po ba? Para consistent. Hindi yung sinabi ni spokesperson, iba yung sinabi ni chairman, o sinabi ni tanod, o sinabi ni kagawad. Kanya-kanya na. Wag. Isa lang. Okay? Para consistent kayo. People don't ignore warnings. They ignore sources they don't trust. Diba? Pagka hindi nakikinig sa mga warning ninyo, hindi warning ninyo ang ini-ignore nila. Ikaw mismo. Malinaw? Masakit man, pero malinaw. Dapat you must impose trust. Okay? Tiwala po, ha? Hindi yung sinusuot. Trust. Communication. Last na tayo. Okay. Villagers don't ignore warnings because they're stubborn. Hindi sila nakikinig dahil matigas ulo. They ignore them because the message doesn't connect to the reality. Malayo yan sa katotohanan ko eh. Okay? Yung message mo malayo sa pangyayari sa akin. Tandaan niyo kaya nila ini-ignore. Because matigas ang ulo. Hindi lang dahil pasaway. Dahil malayo sa realidad nila. Okay? Ano ba yung mga halimbawa na yun? Sanay na kami dyan. Narinig niyo na ba yan? Ha? Sanay na kami dyan. Yung lindol, ba? Sanay na kami dyan. Tag-init, sanay na kami dyan. Nino-normalize nila ang risk. Delikado yun. Okay? Sanay na kami sa tagtuyot. Sanay na kami sa taggutom. Normal na sa amin yan. Taon-taon naman may baha. Bakit pa? Narinig niyo mo yan? Okay? Diba? Minsan, tigas ang ulo mo. Diba? Tapos, dati pa yan, hindi naman kami namatay. Nako, maririnig niyo yan. Sa Maynila, ang daming ganyan. Diba? So why it happens? Kasi previous disasters didn't affect them badly. They confuse survival with safety. Dahil nag-survive sila, safe sila. It's not that. Okay? Malinaw? So anong dapat na solusyon dyan ay easy fix. Emphasize what's different this time. Educating them is important. Mas mataas po ang tubig ngayon kumpara noong nakaraan dahil merong climate change, merong sea
level rise, tumataas. Ito isang topic to na dapat matutunan din ng barangay na I'll be very happy kasi tinuturo ko to sa mga eskwelahan. Bakit tubig sea level? Bakit tumataas ang tubig? Which is happening? Bakit tumalakas ang bagyo? Dapat naiintindihan mo ninyo yun. Okay? Pwede mo kayo magbasa-basa, mag-research. Totoo po ang climate change. Okay? Kaya lumalakas. Ang kasiguran, nasaan ho ba? Nasa Pasipiko. Kayo unang tatamaan talaga. Okay? Late or confusing warnings. Yan. Isang dahilan yan. Bakit wala malayo sa realidad nila? Late na yung warning, nakakalito pa. Warning comes when water is already rising. Then, different messages from different people. Yan. Different messages from different. Kaya kung sinasabi, hanggat maaari, isa lang spokesperson. Okay? Then, villager reaction, hindi na namin alam kung sino ang paniniwalaan eh. Yan, delikado yan pag narinig yan. Nangyari na ba sa inyo to? May hindi na namin malaman kung sino pakikinggan namin eh. Dapat yung communication spokesperson ninyo coordinated sa spokesperson ng munisipyo. Ha? Saka, usap-usap kayo sa lahat ng barangay. Malinaw po ba? One voice, one message, repeated then. Malinaw? Then, too technical ang announcement. Too technical, utang na loob. Hindi sila, dapat balapit sa realidad. Basahin natin to, sinabi dito. Orange rainfall warning is issued as rain intensity reaches 15 to 30 millimeters per hour and expected to persist for at least 2 consecutive hours based on calibrated Doppler radar estimates. Ground-based automatic rain gauges and numerical weather prediction models. This level of precipitation significantly increases antecedent soil coefficients, thereby raising the probability, blah, 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 blah. Too technical. Iwasan natin yan. Sabi, yun ang sinabi ni Captain Eddie Baron. Okay? So, anong common reaction ng mga kabarangay natin? Ito. Ano daw? Diba? Ano daw? Ibig sasabihin nun? Kaya dapat simple lang. Okay? Hindi tayo doon para magpakita ng ano daw? Di ba? Okay? So, replace those with aso. Kapag umabot sa ng tubig, lumikas na. Ganun kasimple. Kaya yun ang purpose ng transmission game. Okay? Iwasan natin. Pero kailangan lang yung mga importanteng impormasyon. Okay? Fear of losing property. Ito, very common to. Ayaw lumikas. Bakit? Iwanan yung bahay. Baka manakawan ako. Yung mga manok ko. So why it's powerful? Homes equals life savings. Livelihoods, tools, are inside the house. Maintindihan ko naman yung tama, di ba? Kahit ako, di ako lilikas eh. Pagka naandun yung mga gamit mo, mga importante, di ba? Pero kung mayroong tamang edukasyon, tamang impormasyon, naturuan na natin sila paano lumikas at maganda, maiayos natin. Kasi yung mga ganyan, yung mga biglaan lang. So, reassure protection measures. Reassure protection measures. O mga barangay chairman, dapat meron kayong assurance na maprotektahan ninyo, mga properties. Meron tayong bantay barangay brigade. Okay? So, para at least, kayo mag-alala, iikutan natin yan. Hindi mawawala ang bahay mo. Okay? Hindi ka mananakawan, aanurin lang. Okay? Plan out ang method to address this. May tanod na magbabantay sa nilikasang lugar. Dapat gagawin. Ha? Remember, trust is important. Okay? Hindi yung sasabihin na, wala naman tanod eh. Delikado yun. Okay? Pag nagkaroon ng next event, delikado yun. Okay? So, there should be a clear evacuation plan. Yun. Hindi tayo mag-aanunsyo, evacuate. Wala kang evacuation center, walang evacuation plan. I'm sure meron kayo. Di ba? Saan kami pupunta? May pagkain ba doon? Magugutom kami ron. May tutuluyan ba kami ron? May protection ba yung mga dalaga namin? Yung mga bata, yung mga matatanda? Yun. Importante yun. Then always include where, who, and what. Saan ang evacuation center, sino ang asikasuhin, ano ang dadalhin, etc., etc. Okay? And economic pressure. Kung lilikas ako dito, wala akong kikitain, may iwan ang tindahan. Kailangan emphasize mo rin. Kung baha ka rin naman, wala rin naman bibili. Diba? So, mas mahalaga ang buhay kaysa sa isang araw na kita. Other fix is to make them resilient if they have the capacity.
Okay? Lalo na may mga tinda. O, pwede mo sabihin, dito ka magtinda sa evacuation center. Okay? Then, false sense of security. Ito, madalas to. Matibay ang bahay namin. Nasa second floor kami. Okay? Eh, ang baha hanggang third floor eh. Diba? So, point out hidden dangers. Kuryente, landslide, aftershock. Disaster ready ba ang bahay mo? Okay? Yung mga ganon, kailangan yan. Then, mistrust or past experience. Yan to, delikado to. Kapag evacuate noon, wala naman nangyari. Very common, right? Wala naman nangyari. Explain that warnings are about prevention, hindi prediction. Prevention to. Pag-iingat. Mas mabuti ang lumikas kahit hindi tumama kaysa magsisi. Okay? Then, social influence. Ito, napakaganda. Peer pressure is effective kasi mga magkakaibigan, magkaka-church, magkakapitbahay, magkakabarkada, magkakabarangay, magkakasama sa isang club. Yan. If neighbors don't evacuate, others won't. People wait for community leaders or elders. Kung si barangay chairman, dapat close na kayo dun sa grupong Zumba, grupong iglesia, grupong Katoliko, grupong butlers of the church. Mga ganun ba? Alam nyo na yun. Grupong mga nagbabasketball. Pag isa yun, mas nakikinig sila doon. Malinaw? And message fatigue, paulit-ulit na lang ang babala. Paulit-ulit na lang. Keep message short and consistent and relevant. Make them understand the disaster risk equation. Kasi mapapagod din yan eh. Then, tandaan ninyo, hindi binabaliwala ng mamamayan ang babala. Binabaliwala nila ang mensaheng hindi malinaw, huli, o hindi nila ramdam. Okay? Key takeaway in this lecture about Barangay IEC, kung hindi ito naintindihan ng isang nanay, lolo at bata, hindi pa handa ang IEC nyo. Kaya kailangan tanungin ninyo. Pag gumagawa kayo impormasyon, lapit kayo sa isang matanda, lapit kayo sa isang bata. Naintindihan niyo ba ang mga announcement namin? Pagka hindi nila naintindihan, ulitin ulit, baguhin, ayusin. Malinaw? Kasi useless ang pagod ninyo. Okay. Salamat po at mabuhay tayo lahat. Pwede ako may mga questions daw kanina. Meron pa ba time for questions?